Magandang tanghali, Barangay Rosario, kamusta po kayo? Nasaan po rito mga taga-SPS? Yung mga nakaupo dito sa ilalim ng tent. Siguro kayo po yung maaga kanina, kaya nasa VIP seats po kayo. Mga taga-RSG kasama rin po natin. Mary Ilan po. Ayan. At meron pa po mga taga-foundation. St. Joseph, dito po sila. Maraming salamat. Nakarating po kayo dito. God bless po sa inyo. Maraming salamat. Talagang nakakataba ng puso ang inyong mainit na pagtanggap sa giting ng Pasig. At mainit na rin ang panahon, ano? Hindi ko na masyadong... Okay lang po, atras ako ng konti. Kaso, yung mga nasa likod, parang naiinitan na po kayo. Okay lang po ba kayo? Ang laki-laki pala yung payong na dala nila eh. Oo. Pa-aircon yung buong kalsada. Yung mga nasa gilid dyan, sa Sari-Sari Store, hanggang sa mga nasa likod, magandang umaga po. Talagang grabe. Mga kaibigan, Martes na po. 5 tulog na lang, mga kaibigan. Ano mangyayari pagka 5 tulog na lang? Makakapagsimba na si Consi Warren. Dahil magdadalawang buwan na daw po siyang hindi nakakapagsimba. 6 na tulog na lang, mga kaibigan. Ito na po tayo. Alam niyo na po. Ano ba mangyayari pagkatapos ng 6 na? Hindi po. Konti na lang, mga kaibigan. Handa na po ba tayo? Sigurado na po ba tayo? Maraming salamat. Dahil at handa at sigurado na po kayo, iiksian ko na lang po ang aking mensahe. Ano? Bakit ganon? Gusto niyo po habaan ko? Yung mga nakatayo sa likod, okay lang po? Hanggang 4 PM po tayo dito. Hindi, alam nyo, nakakatuwa kasi nung 2019, hindi pa po ganito. Noong 2019, madalas pag nag-iikot po kami ni Congressman Roman, medyo kinakabahan ang iba sa atin. Natatakot po. Yung iba natatakot. Tama po kayo. Yung iba natatakot. Yung iba kinakabahan. Hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa anak nila na scholar, para sa kapatid na nagtatrabaho sa munisipyo, at yung madalas po namin naririnig noon, para sa buong samahan daw, kasi baka mawalan ng bayong pagdating ng December. Alam na alam ni na Kagawad yung style na yan. Kagawad Grace, tama po ba? Kagawad Ryan, ha? Pero, alam nyo, nabanggit na lang din yung dating bayong, ngayon pamaskong handog po ang tawag natin sa kanya. Kaya ako po madalas nababanggit ito kasi ito yung magandang simbolo na simple lang, hindi naman siya kalakihan, di ba? Maliit na bagay, sabihin natin, pero malalim yung pinanggagalingan natin. Kumbaga, malalim yung hugot natin dito sa pamaskong handog. Pinakita natin sa simpleng halimbawa na ito, na posibleng magkaroon ng pamahalaan na tatalikuran ng takutan, na walang palakasan, pantay-pantay ang tingin sa bawat isang mamamayan. Yan ang pinatunayan po natin dito. Pero syempre hindi tayo nagtapos doon. Sabi nga, simbolo po ito. Makikita po natin pati sa ibang bagay. Ano po gusto niyong pag-usapan? Meron po ba mga seniors dito? Senior high school na po kayo lahat? Ano po ba? Senior citizen. Senior citizen. Sino po senior citizen dito? Nanay. Mga senior citizen po natin. Naalala niyo po nun, uso yung mga card. Naalala niyo po yung mga card nun, di ba? Pwede ka makakuha ng blue card o privilege card. Yung iba, hindi naman senior, yung yellow card naman. Yung blue card, una, pagka December, makakuha ng cash gift. Pangalawa, pag pumunta ka sa ospital, pwedeng malibre ka sa ospital. Libre ng serbisyo sa ating 2 city hospital. Sa unang tingin, parang okay naman.
Maganda nga yan kasi nagbigay ng benepisyo. Pero bakit natin tinanggal noong 2019 yung blue card at privilege card? Nung una, may mga nagalit po sa akin. Sabi, Mayor, ba't mo tinanggal yung card? May nakukuha ako dyan, may benepisyo ako dyan. Pero siguro, ngayong 2025, alam na po ng bawat isa sa atin kung bakit. Dahil ayaw natin na may isang grupo na mas maganda yung natatanggap na benepisyo. Kung may kayang gawin ng pamahalaan, kung may pwedeng gawin ng kakayahan, kung merong serbisyo na binibigay ang ating LGU, dapat hindi para sa iilan lamang, kundi para sa lahat. Kaya ano pong ginawa natin? Hindi natin basta tinanggal yung blue card. Unahin na po natin yung sa dalawang ospital, PCGH at yung Child's Hope. Ngayon, yung Child's Hope, kino-convert na po. Yan yung topic ng press con nila. Hindi kayo invited sa press con nila? O may kasama kayong nandun? May kasama. Hilig nila magpa-press con. Alam niyo yung katunggali namin, itong nakaraang ilang araw, mas marami pa silang press con na patawag sa akin itong campaign period kaysa ako na sa 6 years ko bilang mayor. Sa 6 years ko bilang mayor, nagpa-press con lang po ako na kasama National Government Agency. Kasi request ng National Government. Nung may NBI, nung nagka-scam, yun lang po. Pero yung kalaban namin, ang hilig-hilig magpa-press con, kung anong kalokohan pinagsasabi. Anyway. Dalawa ko siya. Balik tayo. Rewind. Balik tayo sa ospital. Naisip ko lang kasi yun yung topic daw nila yung Children's Hospital. May anomalya daw. Lahat nakapost nga online. So, dalawang ospital. Ngayon, punta kayo sa ospital natin, hindi tatanungin kung may blue card po kayo. Hindi tatanungin kung botante kayo. Walang hahanapin na membership o card. Basta residente ka ng Pasig, no balance billing po tayo. At ganito po ang tinataguyod natin na estilo ng paggogoberno. Ito yung mga prinsipyo ng paggogoberno. Sinasabi natin na mabuting pamamahala, na binubuksan natin yung pamahalaan. Lahat ng kontrata, pati yung topic ng press ko nila, lahat ng kontrata naka-upload online. Kahit walang humingi, ready na po siya. Bukas, yung libro natin nakabuklat. Hanggang sa huling sentimo, alam ng tao kung saan siya ginagamit. Kung interesado po, pwedeng tingnan, pwedeng basahin, pwedeng punahin. Lahat po, binubuksan po natin. Kasama po dyan sa mabuting pamamahala yung isang mapanlahok na pamayanan. Binuksan natin ang pamahalaan noong 2019 para pwedeng sumama ang mga CSOs, mga NGOs, para hindi yung kami-kami lang ang nakakaalam kung anong nangyayari sa inyong pamahalaan. Paano ba yung proseso? Paano ba yung budget deliberations? Ngayon po, binubuksan po natin lahat. At syempre, kasama rin po dyan ang sinasabi nga na prinsipyo ng pagkakapantay-pantay ng bawat isang mamamayan. Hindi na kailangan. Ngayon, hindi na po kailangan na malapit ka sa kusina para mas maganda yung benepisyo na makukuha mo. Kung anong kayang gawin ng pamahalaan, hindi para sa isa, hindi para sa iilan lamang, hindi para sa kung anong grupo lang, kundi para sa lahat ng Pasigueño. Ganyan po ang ating pamahalaan ngayon. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga kaibigan. May ilan man na hindi ko masabing hindi naniniwala pero may ilan man na nagbubulag-bulagan dun sa magagandang pagbabago na ginagawa natin. Siguro kasi gusto nilang umatras pabalik dun sa mga lumang kalakaran kung saan mas nakikinabang sila noon. Yung uso na, open secret naman, di ba, sa gobyerno? Susubukan nilang sabihin na, sige, patunayan mo, pero open secret, di ba? Panoorin nyo lang si Mayor Magalong ng Baguio. Inakwento niya po, di ba, kung ano yung mga kalakaran, yung mga porsentuhan, yung tinatawag na SOP. Open secret yan sa buong Pilipinas. Pero nung tinanggal po natin yan sa Pasig, may ilan na talagang nagalit kasi hindi lang naman milyon kinikita nila noon, kundi bilyon-bilyon. Pero nagawa po natin yan sa Pasig. Hindi naging madali. Malasindikap tong grupo po yan eh. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan natin ngayon. Kumukunti yung bilang nila, umihina ang puwersa nila, pero syempre nandyan pa rin sila. Kumbaga, handa silang gawin ng kahit ano
Handa silang gumawa ng kahit anong kwento, handa silang gumastos ng kahit gaano kalaki para makabalik sa pwesto. Para sila ulit yung mangungontrata, para sila ulit yung mga makikinabang. Pero tayo sa lungsod ng Pasig, sa pag-iikot po namin araw-araw, ramdam na ramdam po namin sa bawat Pasigenyo na ayaw na natin bumalik dun sa mga lumang kalakaran na tinalikuran na po natin. Noong 2019, nasimulan natin yung mga malalaking pagbabago. Pero aminin ko po sa inyo na may mga pagkakataon na nahirapan talaga ako bilang mayor po ninyo. Sabihin natin, wala nang kickback. Sisimula sa akin. Sabi nga, lead by example. Wala akong tatanggapin, wala akong hihingin kahit isang piso, kahit malaki yung kontrata. Yung nabanggit ko kaninang renovation, conversion ng Child's Hope natin para maging adult hospital, general hospital, nasa 315 million ang budget po rito. Kahit tanungin niyo po yung mga contractor dyan, zero ang kickback natin. Ngayon, 2025, kasama ang mga taong ito, kaya natin talaga ipatupad yan. Pero alam niyo, nung una po, pag may mga project tayo, kahit mga maliliit na project, may papagawang drainage, 2 million, hindi ko na maalala yung dito, yung bagong gawa. Hindi ko maalala kung magkano po ito. Pero nasa 2 million, more or less. 2 million, may maliit na project. Nung unang term ko, 2019 hanggang 2022, sabihin, walang walang manghihingi, walang Okay. Tapos habang pinapagawa na yung project at nababayaran na yung kontratista, biglang may mababalitaan ako. Mayor, pasensya na, pero meron daw isang konsyal humihingi ng 3%. Pasalamat lang sila, hindi ko sila na-tsempohan Papa-entrap ko sana, kaso wala Pero yun yung mga, hindi na nga madali yung trabaho na ordinaryo Araw-araw, di ba, isang lungsod kasing laki ng Pasig. Hindi madali ang trabaho, pero okay lang po yun. Ang hindi okay, ay mahirap na nga yung trabaho, tapos iintindihin mo pa yung mga ganun. Iintindihin mo pa yung mga nangihingi, mga nangungutong, yung mga naglalakad ng illegal na sugal, ng pogo. Yun yung talagang nagpapasakit ng ulo ng isang mayor na gusto sanang ayusin, reformahin ng ating pamahalaan. Pero noong 2022, mula 2022, nung binigyan niyo po ako ng matitibay na kasama, hindi lamang sa congressman, kundi pati sa vice mayor at sa buong konseho po natin, masasabi po natin na una, bumilis ang ating pamahalaan. At ako po, bilang mayor ninyo, mas panatag yung loob ko, mas malakas ang loob ko, dahil alam ko na yung mga taong kasama natin sa konseho, nakalinya sa atin, kapareho natin ng prinsipyo, hindi tayo ipapahiya, hindi tayo ipapahamak. Ang laking tulong po talaga na nagkaroon tayo ng majority sa konseho. Ang Vice Mayor po natin ngayon, pwede rin natin siyang ipagmalaki. Ang Vice Mayor natin ngayon, 2 bagay na lang po. Una, napaka-professional. Pag may meeting ng 8 a.m., 7:29, nandun na po siya, mga kaibigan. Pangalawa, at ito yung mas importante, may integridad. May integridad. Naniniwala sa direksyon din natin ngayon bilang isang pamahalaan. Yung mga konsyal po natin, yung 3, kilala nyo na. Kasama rin natin nung nag-inauguration po tayo rito. Sila po ang mga kasama natin na totoong nagtrabaho at nagtrabaho ng tapat. Simulan natin sa number 1 sa ating mga balota. Imposible niyo po siyang makalimutan kasi pag tingin niyo pa lang dun sa listahan ng konsyal, siya po ang unang-una nababati po sa inyo. Ang tumulong sa atin sa electrification para magkaroon ng ligtas at legal na kuryente ang mga Pasigenyo. Ang tumulong sa atin para masimulan yung flood control and drainage master plan, Councilor Buboy Agustin. Pogi. Number 8 sa ating mga balota, ang tumulong sa atin para maging isa tayo sa una na nagpatupad ng solo parent ordinance at marami pa pong iba, pati yung social pension para sa mga bedridden natin na persons with disabilities na nagsisimula na rin po ngayon, Councilor Angelo De Leon. At number 14 sa ating mga balota, ang tumulong sa atin para
Matulungan din ang mga maliliit na negosyante sa lungsod ng Pasig mula sa market vendors, maliliit na sari-sari store, basta hindi umabot ng 250,000 sa isang taon ng kita, yung tulong sa mga toda natin, gaya ng libreng prangkisa at marami pa pong iba. Councilor Mar Teres, hindi Marites Martires. Pero pwede niyong Marites na magaling po siya. Ayan naman. Ngayon po, may tatlo din tayong bagong kasama. Dahil ito pong mga bagong kasama, alam niyo, pag may bago tayong kasama sa Giting ng Pasig, ang una po nating tinatanong sa kanila ay bakit mo ba gustong maging konsehal? Tingnan natin, ano ba yung laman ng puso? Yung subukan nating i-discern. Ano ba yung laman ng puso? Ano ba yung intention nila? Kasi kung para lang pakapalin yung wallet nila, o baka may narinig sila na mga balita na dati may ganyan sa konseho, may gantong natatanggap. Wala na yan ngayon. Wala kayong mapapala sa konseho, sa Giting ng Pasig kung ganyan ng pakay, kung ganyan ng intention ninyo. Pero itong tatlong bago nating kasama, nakita po natin na nasa maganda at maayos ang kanilang intention. Sila po ay may maayos na track record. Sila po ay kwalipikado at gusto nilang maglingkod ng maayos at tapat sa ating bayan. Kaya unahin ko na po, number 10 sa ating mga balota. Ito po, sabi niya nga, nagkaroon na siya ng posisyon sa nasyonal. Pero gusto niyang tumulong kung saan siya nakatira. Taga Barangay de la Paz po siya, malapit-lapit lang po dito. Naging undersecretary na po siya ng nasyonal na pamahalaan sa National Youth Commission. Chairperson po siya doon. Siguradong magiging asset po ito para sa lungsod natin at sa ating konseho. Magiging malaking tulong po siya. Bukod sa mga nabanggit niya kanina, ang nakikita ko sa kanya, marami siyang fresh o bago na ideya. May mga kasama din tayo senior citizen, pero maganda may kasama rin tayo na mas nakakabata. Para balanse naman, para balanse. Lahat yan, importante, kailan balanse ang ating konseho. Ang dinutukoy ko po ay wala na pong iba, kundi si dating Undersecretary Ryan Enriquez. Mga anak ninyo, pag gustong matuto mag-table tennis, yung ping-pong, siya po ang pwedeng maging coach. Libre lang po ang lessons. Varsity yan ng ping-pong. At table tennis pala. Number natin? 13 sa ating mga balota. Ito, hindi naman siguro bago sa paningin nyo ito. Anong pangalan niya? Anong Warren Incenso? Anong pangalan niya? Warren Tosino naman. May mga tao talaga na malapit sa public service, kahit inaawat na o pero talagang gustong maglingkod Talagang gustong maglingkod, yan po ang nakita natin sa kanya. At bukod siya po ay senior citizen na, kahit wala sa itsura, ay malaki din yung experience niya sa buhay, sa pagnenegosyo, sa larangan ng edukasyon. Kaya sigurado ko na makakatulong po sa atin, sa ating lungsod. Sa totoo, pagka may konting oras at nakakapagkwentuhan po kami, ngayon pa lang, ang dami ko nang natututunan sa kanya. Ang dami niya ng magagandang na-share sa akin. Ano pa kaya kung makasama natin siya sa ating konseho? Warren Inocencio, taga Barangay Rosario po yan. Last but not the least, number 15 sa ating mga balota, dating kagawad ng May Bunga. Ang nagustuhan ko sa kanya, yung programa niya, nung kagawad pa siya, yung programa niya laban sa malnutrisyon. Kasi napaka-importante po nito. Yung first 1,000 days ng buhay, 1,000 days of life. Pag hindi natin nabigyan ng tamang nutrisyon ng isang tao sa first 1,000 days, yung epekto nun, panghabang buhay, hindi niya maabot yung potential niya. At yan yung, alam ni Konsi Boy, ayan yung ginawa niya nung siya po ay kagawad. Boy Raimundo, mga kasama. May narinig ako kanina, sabi, si Boy Abunda, hindi po siya yun. Boy Raimundo po. Mula 2019, malalaki na yung napagtagumpayan nating pagbabago. Tinalikuran natin ang takutan, ng palakasan, ng korupsyon. Niyakap natin ng mabuting pamamahala, kung saan bukas ang pamahalaan, kung saan may pagkakataon na makilahok ang taong bayan, kung saan may pananagutan ng inyong mga opisyalis sa taong bayan.
at kung saan pantay-pantay ang tingin ng ating LGU sa bawat isa sa atin. Marami na po tayo napagtagumpayan, yung mga programang nabanggit kanina at marami pa pong iba, yung pagpapalawak natin ng mga kasalukuriang serbisyo, yung mga bagong programa ng ating LGU. Muli po, marami pa pong iba, hindi na po natin may isa-isa, pero ito po ang patunay natin na nagbubunga na yung pinaghirapan, yung pinaglaban natin dito sa lungsod ng Pasig. Sana ay tuloy-tuloy po tayo, huwag tayong liliko, lalo na huwag tayong bumalik dun sa mga lumang kalakaran. At huwag tayo sa mga tao na gusto tayong bumalik dun sa mga lumang kalakaran. Sa lungsod ng Pasig, dire-diretso lang po tayo. Maraming salamat. Vote straight, Giting ng Pasig. Muling iboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto!